Sana po ay maipost ang kwento kung ito sa inyong page ng Bulong sa Dilim. Isang kwentong hango sa tunay na pangyayari. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Malin. Ako'y lumaki sa isang pamilyang kilala sa aming bayan bilang mga albularyo. Araw-araw, sari-saring tao ang pumupunta sa aming bahay upang magpagamot, may lagnat, pilay, at kung minsan ay mga karamdamang hindi kayang ipaliwanag ng mga karaniwang doktor. Isa sa mga madalas naming naging pasyente noon ay si Noel. Minsang dumulog si Noel sa aking ama, humihingi ng tulong sa kanyang hindi maipaliwanag na karamdaman. Hindi siya tinigilan ng aking ama hanggang siya'y tuluyang gumaling. Ngunit bago namin siya pinauwi, mariin siyang pinaalalahanan ng aking ama. Noel, iwasan mo munang magtrabaho ng mabibigat. Mahina pa ang iyong katawan. Nagpasalamat si Noel at umuwi. Makalipas ang ilang araw, kami ay pumunta sa aming isla upang asikasuhin ang aming niyugan at kaingin. Sa gitna ng aming pagtatrabaho, dumating ang asawa ng aking ate upang kami sunduin. May mga tao raw na naghihintay sa bayan upang magpagamot, kaya kailangang bumalik agad ang aking ama. Sumakay kami sa bangka pabalik. Habang papalapit sa pampang, napansin ng aking ama si Noel. Nakatayo sa dalampasigan, nakatitig sa amin. Hindi ko maipaliwanag, ngunit may kakaiba sa kanyang anyo. Malamlam ang kanyang mga mata at wala ni isang emosyon sa kanyang mukha. Pagkababa namin ng bangka, agad siyang nilapitan ng aking ama. Noel, bakit nandito ka? Baka mahamugan ka at bumalik ang sakit mo, wika niya. Ngunit hindi sumagot si Noel. Basta't tinitigan lamang kami bago lumakad palayo. Pagdating namin sa bahay, sinalubong kami ng isang nakabibiglang balita patay na si Noel matagal nang nauna bago pa kami makabalik mula sa isla. Nanlamig ang aking katawan. Sino? Kung gayon ang nakita namin sa pampang. Gabi na noon habang kami kumakain. Ang aming mesa ay nakaharap sa bukas na pintuan ng bahay. Mula roon ay tanaw ang labas. Sa gilid ng aking paningin, may naaninag akong figura ng tao na nakasilip sa pinto. Dahan-dahan akong lumingon at doon ko nakita si Noel nakadungaw, ang mga mata ay walang buhay. Sa matinding takot, napalundag ako sa gitna ng hapag. Natabig ang mga pagkain at napahagulgol ng iyak. Ang aking ate si Elma ay sumuot sa ilalim ng mesa, nanginginig at hindi na napigilan ang kanyang ihi sa takot. Agad bumaba ang aking ama upang harapin ang espiritu. Sa labas ng bahay, narinig namin ang mabibigat na unggol, hindi salita kundi parang mga tunog na nagmumula sa ilalim ng lupa. Si Noel kahit patay na ay nagrereklamo. Sinisisi niya ang aking ama sa kanyang pagkamatay. Matatag na hinarap siya ng aking ama. Hindi ko kasalanan kung hindi mo sinunod ang bilin ko. Hiniling ko sa iyo na magpahinga. Hindi ko nais ang iyong sinapit. Hils ngayon, huwag mong takutin ang mga bata, lalo na ang anak kong si Elma. Mahina ang puso niyan. Maya-maya pa'y unti-unting naglaho ang mabibigat na ungol. Tahimik na bumalik ang katahimikan ng gabi. Mula noon, hindi na muling nagpakita sa amin si Noel. Ngunit sa bawat pagdungaw ko sa pintuan tuwing gabi, muling nananariwa ang takot na naranasan ko ng gabing iyon. Kung nagustuhan ninyo ang aming kwento, huwag kalimutang i-follow, i-like at i-share sa iba para sila rin ay makaranas ng kilabot na hatid ng mga kwento ng kababalaghan mula sa tunay na buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ingat kayo. Lalo na kung gabi na,